Okay, magandang umaga po sa lahat. Meron pong tanong ng maraming pastor. Sabi nila, busy ka lagi ng DFTV, di ba? Pero paano napapansin namin ang dalas mo sa kalumpi? Oo, sabi ko, kaya nga ako busy kasi dalas ako sa kalumpi. Oo, dahil ang mga tagal kalumpi, malupit. Pet malu. Okay, good morning everyone. So, kapasalamat ako sa adjustment po. So, kasi God knows that in my heart, every time na si Pastor Kenneth po ay mag-express ng kanyang desire na ano po yung makapiling po ninyo rito, nakikita ko po na talagang seryoso kasi may mga adjustment na ginagawa. And to tell you honestly, medyo talagang mahirap itong sinagutan ko sa inyo ngayon. Kasi right after this, kung tutusin po, Batangas na po, ito yung annual revival meeting po noon. So, alas 3 po, kailangan nasa Batangas kami. At yun po, sana po magkaroon sila ng attitude, katulad ng attitude ninyo, na maiintindihan nila ako. Ako naman, mapaghingi naman ako ng pasensya. Panay naman ang hingi ko ng paumanhin kapag ako nalilate ako. Buti nga ako ganun, humingi ng paumanhin. Diba? Yung mga members, wala naman dahilan nalilate, hindi humingi ng paumanhin. Opo, wala dahilan yun. Wala naman dahilan. Galing lang sa bahay yun. Wala naman ginawang matindi. Pero hindi humingi ng paumanhin. Pero may mas malala ka doon. Yung ginawa sa preaching, yung isa magsisi, nagaling pa. Hindi doble-doble na kasalanan natin, no? Di ba? So, kung nagkataon din na late ngayon, ang programa nito ay wala pong kinalaman sa, hindi po kasama sa programa yun. Pumitik lang tayo para sakaling nakachamba po tayo. Alam nyo, yun ang napansin ko po sa akin, hindi ko malakas ako sa chamba. So, yung bang pagkasinabi mo, nakaka-check po meron eh. Meron po, at kamasa naman naman ako din. So, pagpunta namin dito, wala na kami nakasabay ng miyembro ng church. Yun ang mas matindi na, yung pagpunta namin dito, may nakasabay kaming member. Tapos na ako na parang pumasok pa na. So, di ako bumpelo lang, malayo-layo po yung biyahe natin. Malayo-layo yung biyahe. Kasi pa sa Orso naman po, hindi pa matagal na nagmamalayo po yan. Kaya halo po yung damdamin ko mga kapatid. Yung makarating ng, yung makarating ng Nalwalhati o yung makarating na kami sa Nalwalhati na So, yun po yung araw visit ko kanina. So, ngayon po, mga kapatid, it is good to see you all again sa umaga nito at starting month ng 2018. Sarap naman sa starting month ng 2018, nakasama ko kayo sa puso, isa sa closest church in my heart. Ephesians chapter 5, please. Ephesians chapter 5. Tapos, ang galing ng timing, pastor eh. Sinurpresa ako eh. Yung miyembro natin sa Living Water Baptist Church, Paris, nandun. Siya na surpresa ngayon. Dahil gusto, aga na ang service namin, punta siya doon. Tapos hindi pa tapos ang service namin. Umalis na ako. Tapos pastor, ang sampalong po, Living Water Baptist Church, kaya Pastor Jun Salcedo. So, formally, inanda po sila ngayong umaga, officially. So, ganun po, si Denta po yung mga taong kasama niya galing sa Zampalo. Pero, naintindihan na nila pag sa kalumpit, kahit yung mga miyembro ko, hindi na pumapalag pagka sa kalumpit ako pupunta mga kapatid. Ang duda nga nila, secret member din yata ako dito. Okay, Ephesians chapter 5, begin verse number 17. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Speaking to yourselves in songs and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. Verse number 20, this is our key text. Everybody please, verse number 20, ready, begin. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Well, kayo po ay nasa stewardship month. Pero I believe, mas magandang magpasimula po tayo sa Thanksgiving. Yun pong pasasalamat. Yun po ang sasentruhan natin ngayon. Verse number 20 says, giving thanks always. Tapos ang karutong, for all things. Diba? Lagi sa lahat ng bagay. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name
of the Lord Jesus Christ. Let us pray. Lord, we would like to again thank you and praise you for this wonderful day. Thank you for the opportunity and for the privilege of worshiping you in spirit and truth. Lord, help me, please. Fill me with your Holy Spirit. Use me as a channel of your blessing to your people today. Bless them through your words. Empower me. Accomplish your will, O God, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, be seated please. Puna po tayo. Well, ang ating pong mga talata ay nagbibigay pansin sa napakahalaga sa buhay ng Kristiyano. Ang sabi po ng verse number 17, wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Naniniwala po kung nasasang-ayon kayong lahat na sa buhay ng isang Kristiyano, napaka-importante ang pagtuklas sa kalooban ng Panginoon. In everything. Sa lahat ng mga bagay. Sa lahat ng mga yugto na natin buhay. Sa ating pong Kristiyanong paglalakbay, it is very important for us to find out and discover the will of God. The perfect will of God. Or else, ang Christian life natin, bara-bara. Ibig sabihin po kung saan tayo ihangkas. It is always good na magkaroon po tayo ng direction. And then in verse number 18, the Apostle Paul said, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. So dito naman nakita niya, hindi lang yung finding out the will of God in your life, but also a feeling of the Holy Spirit. Okay? Yung kapuspusan ng Banal na Espiritu. And then in verse number 19, ang sabi po, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Importante po, mga kapatid, na ang isang taong nakakaalam ng kalooban ng Diyos at puspos ng Banal na Espiritu ay maipahayag ang kapuspusan ng Banal na Espiritu sa pamagitan ng puso na nagpupuri, umaawit, kumikilala sa ating Panginoon. Amen? And in verse number 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So, ngayong sandaling ito, sesentro muna po ako, Pastor, sa pasasalamat. Okay? Sesentro muna tayo sa pasasalamat. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5, verse number 18, in everything, give thanks, for this is the will. Diba? Nakita niyo po yung pagkakaugnay? Di ba sabi, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Importante na alam mo kung anong kalooban ng Diyos sa buhay. At iniwanag po, ang sabi po sa usapin ng pasasalamat, isa po sa kalooban ng Panginoon. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Meaning, ang Kristiyano hindi nagpapasalamat, hindi gumaganap ng kalooban ng Diyos. Narinig niyo po ako? Kung ikaw ay Kristiyano at hindi ka marunong magpasalamat, hindi mo nagagawa ang kalooban ng Panginoon. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, doon tayo sa pasasalamat. Well, sa pasasalamat po, I believe, mahalaga rin yung genuine acknowledgement. Pag sinabi natin genuine, ang Tagalog na po dito ay tunay. Tunay. Hindi nyo kailangan utusan ang isang tao, okay, na tunay na kumikilala, totoong kumikilala sa Diyos. Uutusan mo pa magpasalamat yan? Uutusan mo pang sumambayan? Uutusan mo pang magtorian? Uutusan mo pa na hindi na po. Mga kapatid, if there is a genuine acknowledgement sa Diyos, sa buhay natin, yung genuine acknowledgement na yun, ang magdadala sa iyo sa pasasalamat. Dahil totoong kinikilala mo na kaya ka buhay, dahil may Diyos na nagdugtong ng buhay mo, na kaya ka may kinakain, dahil may Diyos na binigyan ka ng pagkain, na kaya ka na pag-aaral, kinikilala mo na may Diyos na nag-provide, kaya ka na pagkatrabaho, may Diyos na nagpapala, kaya ka may lakas, may Diyos na nagpapala. Pagka genuine ang acknowledgement, hindi ho natin kailangan iutos. For me, automatic ang magiging pasasalamat. So, genuine acknowledgement is very important. Ikalawa po, I believe, pasok din dito yung great admiration. Yung matinding paghanga, mga kapatid,
So tagal na rin naman ang pagkakristyano natin. Hanga ba tayo sa Diyos? Hanga kayo sa Panginoon? Di ba, pagka iniisip nyo yung kung paano umilos ang Panginoon mula sa kung saan kanya dinampot, kung ano ginawa niya sa buhay mo, kung ano mga pagpapalang na-enjoy mo, kung paano ka nakasurvive, paano ka nakatawid, paano mo nakayanan, yung mga problema, yung mga bigatin sa buhay, yung mga atakli sa talas, pag iniisip ninyo, paano kung nakayanan ng lahat ng ito? Diba? Ang lagi naiisip mo dahil sa Diyos, genuine acknowledgement. Diba? At kung paano mo ito nakaya, nababangha ka eh. Mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, in my 28 years ng pagpapastor, sobrang hangan-hanga ako sa Diyos sa lahat ng ginawa niya sa akin. Hindi sa akin sarili. Kasi kapag inisip ko, kaya ako hinamaan ng Diyos, si Freddy. Sino si Freddy? Isang tao na nakakwenta-kwenta yung buhay. Isang tao na kung hindi po dinampot at napasa kamay ng Diyos. Napasa kamay na. Ng mga masasabi natin, di ba? Mga kapangyarihan ng sanglibutan ito. Mga kapatid, si Freddy na hindi ko ma-imagine na sinabi ko sa ito na nung nag-aaral, hindi naging seryoso sa pag-aaral. Si Freddy na kung tutusin, hindi naman po kami nakakapit sa buhay. Wala naman pong ibig sabihin ng buhay natin. Higit pa doon sa masasabi natin kawalan ng ilan. Yun po ang buhay na meron ako. Pero kung paano humanga ako sa Diyos na yung 2 small fishes and 5 loaves, nung ilagay sa kamay niya, grabe ang i-accomplish. Diba? Grabe po yung i-accomplish nung pong 5 loaves and 2 small fishes. Pero ang issue doon, kaya nangyari yun, kasi nilagay ko sa kamay ng Diyos eh. Gano'n ko po yung nilalarawan ng buhay ko. Ang buhay ko palang kwenta. Pero nung ilagay ko po sa kamay ng Panginoon, nung taputin ako ng Diyos, hindi ko ma-imagine, hindi ko ma-ipaliwanag kung anong ginagawa ng Diyos sa akin. Ako'y napamangha, ang hanap-hanap sa Diyos, at dahil ko sa aking matinding paghanap sa Diyos, wala akong masabi, kundi purihin siya. Wala akong masabi, kundi salamat sa Kanya. How about in your life? Hindi ka mahanap sa Diyos sa ginawa niya. Na kung nabuhay ka by sight, iniisip ko, hindi ko malalahusan yung pinagdaanan ko. Diba? Hindi ko makakayanan yung naging problema ko. Pero grabe talaga, pag ang Panginoon ang gumawa. Amen? Kahanga-hanga ang Diyos. Sa usapan ng pasasalamat, I believe, mahalaga, number 1, ay yung tinatawag po natin, genuine acknowledgement. Mga kapatid, pangalawa, mahalaga yung tinatawag na great admiration. Talagang kailangan puno, hangaan mo ang Diyos. Kaya yung mga hindi mapagpasalamat, mga walang bilid sa Diyos yan. Yung mga hindi mapagpasalamat, mga kumbaga hindi nila kinikilala ang Diyos sa buhay nila. Pero kung ngayong umaga, sinasabi mo, hindi kilala mo ang Diyos sa buhay ko. At ngayong umaga, sinasabi mo, nahangang-hanga ka sa Diyos, namamangha ka sa Panginoon. Yan ay dapat mapatunayan sa pamagitan ng pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng bagay at sa lahat ng panahon. Amen? Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Now, thirdly, I also believe na sa issue ng pasasalamat, it is very important to have a godly attitude. Godly attitude. Ano yung number 1? Genuine acknowledgement. What is number 2? Great admiration. And number 3, godly attitude. It takes a godly attitude for us to thank the Lord. Mga kapatid, ang pagpapasalamat po, maka-Diyos na ugali mo yan. Amen? Kalooban ng Diyos yan eh. Kaya ang magpasalamat ka ay pagpapakita ng maka-Diyos na pag-uugali, ng maka-Diyos na asal. Kaya hindi magandang tanawin sa church na may oras ng pasasalamat, pero mga bigo ang ating bibig, na mga pigil ang ating mga sarili, mga kapatid, kung talagang pinikilala ng Diyos, kung talagang hangang ang Diyos, ang maganda, maka-Diyos na ugali, pasalamatan at pagpurihan natin ang Panginoon. Amen?
thanksgiving. Giving thanks always for all things unto God. Ngayong umagang ito, yan po ang gusto kong sentrohan natin sa mensahe. Yung bang maisip mo na lahat ng bagay na meron ka, kung matututo ka kumilala, hindi sa'yo yan. Sa Diyos po yan. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. And just for you to realize this very important thing, among so many people dito sa mundo ito, hindi ka ba natutuwa na ikaw ang pinagkatiwalaan ng Diyos? Hindi ka ba nagpapasalamat na ikaw ang pinili pagkatiwalaan ng Diyos? Lahat ba ng tao may magandang boses? Iilan lang kayo. Diba? Maraming may boses, pero magandang boses, iilan lang kayo. So kaya, pag-isipan mo mabuti. Kung ikaw ang binigyan ng Diyos ng magandang boses, ano ang layunin ng Diyos? Nabigyan ka niya ng magandang boses. At ano naman ang silbi ng magandang boses mo? Na hindi mo nagagamit sa gawain ng Diyos. Hindi po lahat tayo pare-pareho ng estado sa buhay. Hindi lahat po tayo may magagandang trabaho at negosyo. Pero among so many, diba? People na may trabaho. Natutuwa ka ba na ang ganda ng trabaho ang binigyan ng Diyos sa'yo? Natutuwa ka ba na binigyan ka ng Diyos ng matibay na negosyo? Yun po mga kapatid, mga pagkilala pa rin yan eh. Di ba? At pagka iniisip mo ko, ako lang, hindi ko po kaya yan. Sinong gumawa yan? Gawa ng Diyos. Paghanga mo yan. Di ba? At ngayon, dahil maka-Diyos na attitude, meron ka, magpapasalamat ka sa Panginoon. Ang sabi ko ng Bible, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Isang maka-Diyos na bagay, isang mabuting bagay, mga kapatid, isang nakilang bagay na ako at ikaw ay magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya sa mensahe po natin, yun po ang gusto kong bigyan ng pansin natin, mga kapatid. Yung kahalagahan po nito, yung pasasalamat sa Diyos, yung pong ating pagbibigay pansin sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. At ito po ang aking pong gustong idiin sa inyo, bigyan ng emphasis sa inyo, sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon. A grateful heart is a godly heart. And a godly heart is a grateful heart. Mga kapatid, sa ating pong naging pagmensahe, sa akin pong naging pag-aaral, sa nakikita ko po sa buhay ng isang Kristiyano, talagang pagka pinag-aralan mo yung attitude, ang isa sa dapat binabantay ng taong attitude niya eh. Diba? Kasi yung reklamador, marami niya. Opo. Yung mapaghanap, marami po niya. Diba? Yung kung ano wala, yun yung sinasentuhan natin. At dahil dito, imbis na maging mapagpasalamat tayo, nagiging reklamador tayo, nagiging bitter tayo. Pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya ngayon po sa akin ng pasasalamat, let me emphasize to you the Word of God concerning thanksgiving. And the first thing that I would like all of you to see is the exhortation from the great man of God. Concerning thanksgiving, I want you to see the exhortation from the great man of God. Sino po ba yung man of God na sinasabi ko? Si Apostle Paul. Tingnan niyo po yung aral niya. Nag-devote siya ng time. Sabi ko po, idinin niya kalooban ng Diyos. Idinin niya kapuspusan ng Banal Espiritu. Idinin niya yung pagpupuri. Idinin niya yung pag-awit. Lahat ng idinin niya sa ininibnay. Doon sa mundo ng lahat ng ito, yung magpapasalamat lagi sa Diyos sa lahat ng bagay. Mga kapatid, isang maka-Diyos na aral ang magpasalamat. In the life of the Apostle Paul, we can see how he thanked the Lord and praised the Lord at yung manifestation ng kanyang pasasalamat na ang kanyang mismong buhay nagawa niyang ialay, nagawa niyang ibigay. Sa stewardship, mga kapatid, hindi pwedeng walang pagkilala at ang totoong kumikilala, hindi pwedeng walang pasasalamat at ang totoong nagpapasalamat, hindi po pwede na walang kaisipan na mag-alay, na maghandog, na magbigay. The reason why the Apostle Paul gave his life, his complete
faithful service and life to God, it is because of gratitude. Amen? Kumbaga sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa Kanya. Si Apostol Pablo po yung tipo ng Kristiyano na hindi po yung maliliwanag na bagay lang. Everything in his life, kahit masabihan buwan na siya, nandun ang nagpupuring puso, umaawit sa Panginoon, sapagkat ang alam niya, pag mahal mo ang Diyos, pag nasa kalooban ka ng Diyos, walang pangyayari na hindi po sa ikabubuti mo. All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Amen? Pagka ikaw talaga nasa kalooban ng Diyos, lahat ng mangyayari sa buhay mo, pasasalamatan. So kaya ang pasasalamat po ay aral na nagmula po sa ating lingkod ng Panginoon. The Apostle Paul challenging us, di ba? He tried to challenge the people to give thanks unto God always for all things. Kasi ang ganda po nung ang ganda po nung binibigyan niya ng pansin dito sa kanyang pagsulat eh. Kasi sa Ephesians chapter 5, kung babalikan niyo po, dito, binigyan pansin niya yung kahalagahan ng Christian walk. Yung paglakad na para sa Kristiyano. So verse number 2, ang sabi po niya, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given Himself for us an offering and sacrifice to God for a sweet-smelling savour. But did you know that the reason why the Apostle Paul is exhorting the believers to walk in love, it is because of his acknowledgement. Doon po sa ginawa ng Panginoon sa kanya, na kung paano tayo inibig ng Diyos. Pansinin niyo po na ang takbo ng kanyang mga pagpapasya at ng kanyang mga pananaw sa buhay ay nakasimon sa kung ano ang Diyos sa kanyang buhay. Di ba? Yun ang sinasabi niya. Ang sabi po niya, walk in love. Verse number 2, di po ba? And then, pansinin po sa verse number 8. For you were sometimes darkness, but now are you light in the Lord. Walk as the children of light. So walk in the light. Walk in love. Walk in the light. Lumakad po tayo sa liwanag. Kristiyano, kung ikaw ay totoong sa Diyos, wala ka na dapat sa kadiliman ngayon. Ang ibig sabihin po, yung buhay natin, hindi na dapat katulad ng buhay natin kahapon. All things are passed away. Behold, all things are become new. Dapat nagbago ka na. Ang kaisipan mo maliwanag na. Ang lakad mo maliwanag na. Ang takbo ng buhay mo maliwanag na. Dati, nasa dilim tayo. For you were sometimes darkness, but now are you light in the Lord. Walk as the children of light. So He's encouraging the believers to walk in love. He's encouraging the believers to walk in the light and to walk in the Lord's will and wisdom. So dito makikita nyo about Christian walk, about the will of God, and about the wisdom. Christian, yung wisdom, yung karunungan sa Panginoon. Verse number 15, please. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Wherefore, be unwise, but understanding what the will of the Lord is. Amen? And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking yourselves in songs and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. You see, doon makikita na kaya may ganitong aral si Apostol Pablo kasi nasa likuran ng kanyang aral yung kanyang pagkilala sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. But then, just try to imagine your life and try to think. Diba? Ngayon tayo na ito, isipin mo, kung di ka tinapot ng Diyos, nasaan ka? Kung di ka na-save, kung di ka naging Kristiyano, kung hindi ka naging mananampalataya, anong klaseng buhay kaya mayroon ka ngayon? Hindi ba sarap na dahilan na para pasalamatan mo ang Diyos? May isang bagay na dapat magdala sa atin sa aral ng dakilang lingkod ng Panginoon. Si Apostle Paul, no one can deny, siya po yung great man of God. Kaya yung aral ng pasasalamat, ipinasok niya sa kanyang mga panulat sa mga iglesia na kanyang pinamunahan. And that is the reason why we pastors, we would like to teach and exhort and encourage our people to really, really thank God in all things, for all things, and in everything. You know ang sabi ng Bible. So the exhortation from the great man of God. Yan po ang unang puntos natin. So the second point that I would like to see is the expectation of God.
Ang pasasalamat po ay inaasahan ng Diyos. Mga kapatid, kilala po tayo ng Panginoon. Pero bakit nandito pa sa Biblia? Na tinuturuan tayo sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo. Bakit ito po, mga kapatid, ay mismong sinentruhan sa banal na kasulatan? Mga kapatid, alam niyo kung bakit? Sapagkat sa Biblia po, maliwanag na inaasahan ng Diyos na tayo po'y kumilala ng pasalamat sa Kanya. One good example is the 10 lepers. May 10 ketongin. Ang lepers po ay larawan ng hopeless and helpless na tao nung kanilang panahon. In fact, sila po inihihiwalay. Di po ba? Wala po gusto makiyan sa kanila. Sapagkat way back then, hindi po magagamot yung kanilang karamdaman. Okay? At hindi na po hindi magagamot kundi karimari-mari. Kasulaso-laso. Di ba? Yung kanilang pong kalagayan, mga kapatid, ay nakapandidili. Okay? So dahil dito, walang tao nagbibigay pansin sa kanila. So hopeless and helpless ang kanilang kalagayan. Wala kang ketong, pero our sinner's condition, sinful condition, yung ating pong kalagayan ay may makasalan, mga kapatid, more than ketong po yan. Wala po tayong magagawa para iligtas ang ating sarili. Helpless tayo, hopeless tayo. Lahat ng gagawin natin, hindi magiging kaparaanan para maapit natin at magiyak natin ang langit. But we praise the Lord because Jesus Christ came down. Amen? Siya po'y nanawag. Alam niyo, wala silang pag-asa. Pero nung marinig nila si Jesus, alam niyo po ang nangyari? Ito pong 10 ketongin ito, sa direktahang kwento po, pinagaling ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? They were all healed. Now, here is my point. Hindi po ba ayon sa kwento, 10 ang gumaling? Okay? Sa 10 gumaling na ito, ano sabi ng Biblia? May isa na bumalik sa paanan ng Panginoon. Nagpapinapaluhod at nagpasalamat sa ating Panginoong Jesus. Well, here is my point. Alam niyo po ba sabi ni Jesus? Hindi ba 10 silang pinagaling? But where are the 9? Bakit iisa lang ang bumalik para magpasalamat? 10 yung gumaling. Alam niyo, pag i-apply mo po ito sa ating Christian life, sa buong linggo, ilan ang pinagpala? Sa buong linggo, ilan ang iningatan ng Panginoon? Sa buong linggo, ilan ang nagpamasa ng kabutihan at kagandahan doon ng Diyos? Pero pag ng linggo, nasaan ang iba? Where are the 9? Huwag yung sabihin kayo lang ang bless. Huwag yung sabihin kayo lang po sinustrain ng Panginoon. Huwag yung sabihin kayo lang po ang mga nakaranas ng kabutihan ng Diyos. I believe yung mga ilang miyembrong kasamahan natin, pinagpalaan sila ng Panginoon. But the problem is, hindi na-develop sa kanila ang godly attitude. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo that one of the reasons kung bakit dapat lagi kayo umaten because ang meron natin the opportunity to praise the Lord and to express our gratitude and our God. Amen? Yes. Pumapalik tayo sa church. Hindi tayo maganda sitwasyon natin sa buhay. Bumabalik tayo sa church para magkilala sa Diyos, para pasalamatan ng Panginoon. Sabihin ko kung humarap sa problema, atin pa ako para magpasalamat. Yes, the more that you should have been one. Ikaw na nagsasabi, isang linggo ka humarap sa matinding problema. Bakit mo narausan ng isang linggo? Dahil may Diyos na mabuti sa'yo. Tagal na ng problema namin, hindi pa nasusolve. Pero hindi ka pa na-consume. Why? Sapagkat may Diyos na nag-preserve sa'yo. May Diyos na nagsusustain sa'yo. Kaya nga, ang pagpunta sa pagtitipon, iniutos ng Panginoon yan eh. Therefore, inaasahan at ina-expect ng Diyos na lahat ng totoong Krisyano dapat nasa church. Mahirap ng sumigaw dahil wala sila rito. Kayo nandito kayo, wala naman sigawan po kayo. Nandito kayo, umatid kayo eh. Pero habang nandito kayo, magandang marinig nyo ito. Para pagka isang araw, dumating kayo sa mundo, na parang tinataman kayo batid, parang marinig nyo ito. Mag-flash pa sa inyo ito. Hindi ako dapat lumiban sa pagkakapagdalo. Ay isang pagkakataon, mapapulihan ng Diyos, para kinalaman ng Diyos, para kasalamat ng Panginoon. Kaya isang Kristyano, na totoong magpagpasalamat, kahit kailan, hindi kayo isipin na basta-basta
lumiban sa gawain. Yes! Sana po sa kung maghuhulog kayo dito, para hindi mabigat ang loob nyo, kaya kayo naghuhulog. Kasi kinikilala nyo, naghuhulog nyo, hindi sa inyo yan, sa Diyos yan, amen? At alam nyo ang dahilan na kaya kayo naghuhulog, sapagkat sa totoo lang, wala kayong inuhulog, wala ibinigay ang Panginoon sa inyo, wala kayong ikapo kung walang pagpapalang tinanggap kayo, wala kayong i-open kung hindi kayo tumanggap sa Panginoon. Ibig sabihin po, every time na naghuhulog tayo, hindi pa magmalaki, na kapag kapuli-puli ko yan, ginaganya mo, tsaka may hulog. Yun daw po dalawang klase na nag-open sa church. Yung mga pasimple, ang akala nyo, dahil Diyos ang kapurihan, hindi po. Bariya po kasi kaya po, maliit po kasi kaya pagka malaki, medyo ginaganya-ganya ng konti po. Yan daw po ang dalawang nag-o-offer. Well, sabi po nila yun. Pero para sa akin, ang isang magandang tanawin, yung bang makikita mo yung mga masasayang naguhulog dito po sa offering basket. Bakit? Sapagkat ang gusto po natin sa ating paghuhulog ay maramdaman ng Diyos kung kaano tayo atengkol. Oh, mali-mali po yung magbibigay ka tapos ang dating mo, malaking tao ka na. Diba? Oh, ako pinakamalaki ang inihulog ka na. Alam niyo po, pagkaganyan ang attitude mo, na masyado ka nagmamalaki sa kung gaano kalaki yung inihulog mo. Mga kapatid, delikado ba? Ihuhulog ka rin. Diba? Mahuhulog ka kapag ganyan. Ang paghuhulog dito, hindi ka yayabang kahit kailan. Kung pag-o-offer mo, ay offering ang pasasalamat sa Diyos. I will offer today the sacrifice of thanksgiving. Amen? Yun po ang sabi po nung psalmist. Sacrifice, hain ng pasasalamat. Kaya sana po, kahit na ang malaking ibibigay mo, para hindi ka yumaba, para hindi ka tumayo, para hindi ka magmalaki, ito naman ay hain ng pasasalamat na rin. Ibig sabihin, wala ito ang pag-uusapan, ginawa lang sa buhay ko Hindi kaya tapatan hindi kaya bayaran Meron ba sa inyo kaya bayaran ang ginawa ng Panginoon sa inyo? Yung pagtutugtog ng buhay ko, hindi ba kapag ka nasa ospital, nagkagusto po natin, na maprolong yung buhay natin, minsan po hindi natin alintana, kung magkano yung pera na gagastusin, samantalang ikaw, hindi ka na hospital. Hinayang na hinayang Panginoon sa nananawa. Kaya minsan, ayaw ko mag-hospital Kasi grabe, pasok mo pa lang sa hospital. Naalala ko po yung isang member ng National Kasap. Pagkagaling po niya sa church, meron na palang magnanakaw sa kanila. Actually, hindi rin magnanakaw. Ang target po, bebebe yung anak. Yung anak niya. Pero ang blessing, hindi nyo ang pagkapisyado magpasin ng ano Pero ang blessing, puti hindi na unang umuwi yung anak niya. Ready na po yung rapist, mga kapatid, nakapwesto na. Ang ibig sabihin, nakaabot na po talaga. Alam na po yung oras, alam na po yung... It so happened na nauna po siya umuwi. At alam nyo yung pag-uwi, hindi po yun ang inaasahan. Nung nakita po siya, nagkulong po doon sa banyo. At kung binuksan po yung banyo, sinaksak na lang po bigla yung nanay. Yung pong unang dumating, putok po yung, nasasak po siya dito sa ulo. And then talagang yung dugo po, isinugod po sa hospital. Alam niyo po, ang sabi doon sa hospital, tatanggapin po namin siya, pero kailangan po yung mag-down kayo ng 100,000. Ito may pera ka kasi bumuhay mo na ng kasalanan yun. Nakutin, nakuha yung point ko, hindi pa magkano pa hospital, kahit ano hindi man ng doktor, hanggang maaari, hanggang makakayo mo, dahil gusto mo tutuman ng buhay. Na-realize natin yung pagkakisakit tayo pero dapat mas ma-realize mo yun, na yung kalagayan wala kang sakit, sa pagkaan na paraan, tinutugtungan ng Diyos araw-araw ang buhay mo. Sa mga nag-birthday ngayon, isang rason para pasalamatan ng Panginoon, kasi isang taon na naman ang ibinigay ng Panginoon sa iyo. Mga kapatid, mga minamahal, imagine mo, bakit pa sa hospital, kahit magkano ang nabitawan. Samantalang ikaw, sinusustain ng Diyos, nagkakayo sa isang buhay mo, pero parang nakakatakot magbitaw. Parang nakakahinaya magbitaw. Simple lang ang gusto itanong. Mas gusto niyo ba magbitaw sa hospital kaysa sa gawain ng Panginoon? Pero sa hospital, namumutang pa para lang. O di naman sinabi sa church, mamutang kayo, mga kapatid. Diba? Ang sinasabi ko lang po, ano yung extent na kaya mong gawin kapag isang tanong, mas masarap maramdaman ng Diyos na yung hindi ka nagkakasakit yung pinasasalamatan mo siya na malakas ka, hindi mo kailangan mag-oxygen, hindi mo
mo kailangan, di ba, mag-explore. Hindi mo kinakailangan mag-anak kung ano ka po. Di ba ganun dapat mas ganado ka? At sa puso mo, kaya ka nagbibigay. Pasasalamat. Pasasalamat. Ang sabi ni Jesus, where are the 9? Meaning, God is expecting. Wala rin pinagpala ang Diyos hindi nag-expect ang Diyos na magbuburi ka at magpapasalamat ka. Huwag kang mas maging spiritual pa sa Diyos. But Diyos, kung pinagpala mo ko, huwag kang mag-expect. Meron mga gano'n? Gusto ba i-review si Lord? Gusto ba sasalahin ako? No! Di ba? Tama lang eh. At alam niyo mga kapatid, kahit ikaw, di ba, yung bang habang thankful, parang lalo ang sarap pagpalain. Di ba? Ang sarap pagpalain yung mga taong pag pinagpala mo, talagang hindi nakakalimot sa Diyos. Kasi yun ang problema ng mga Israelites. Kaya sabi ng Panginoon, baka matapos ko kayo pakainin ng anak, baka matapos ko kayo mga bilisan, at matapos ko kayo pagkayo ng magagandang bahay. Mag-ingat kayo na baka makalimutan mo ang Panginoon na siyang naglabas sa inyo sa Egypt, na siyang nagpakain sa inyo ng anak, na siyang nagbigay sa inyo ng inyong mga tinatangkilik. Yun po actually, sa principle of stewardship, sa stewardship, you are acknowledging that God is the giver, God is the source, and you are just a stewards of God, and being God's steward, in that, mga kapatid, yung pong pagiging katiwala pa lang, yung pagtiwala ka pala ng Diyos, dapat pasalamatan mo siya. Diba? So kaya, sa kasaysayan ng church ito, di mo ba napansin, mula nung ipanganak ang mga proyekto sa church na ito, ikaw at ikaw pa rin. Ano yung sabihin? Di ba? Kung may project kayo sa church, nandito ka na nun eh. Kasi wala kang alitin pa lang eh. Nung mga, di ba? Ang kalitin pa ng mga anak mo nung time na yun. Pero ngayon, malaki na ng anak mo. At ang masaya dito, kasama ng anak mo ngayon. Na kung saan, bakit pagkilala yun eh? Pasasalamat yun. Mga kapatid, kaya sabi mo po sa inyo, huwag nyo kapaguran na kayo maging bahagi sa kawain ng Panginoon. Pasalamatan natin yan. It simply means that God is trusting you. Amen? Still, sa lahat ng mga bagay. Yes. Sa Psalm chapter 116, verse 12, after the psalmist realizing the goodness of God and the so many benefits that is enjoyed from God, let me put sabi ng psalmist, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? So yun yung pangalong puntos natin. Doon sa first point natin, ang ipinakita ko po sa inyo, the exhortation. Concerning Thanksgiving, ang makikita natin isang aral mula sa dakilang tao ng Diyos. Ang pasasalamat po ay hindi aral lang basta namin, kundi aral ng Diyos at ng dakilang tao ng Diyos sa banal na kasulatan. Ikalawa, na ang Thanksgiving po ay masasabi natin ito po yung expectation. Inaasahan po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hindi basta ganun lang yun. Binuhay ka ng Diyos, matuto ka magpasalamat, inaasahan ng Diyos, magpapasalamat ka sa buhay na meron ka. Biniyayaan ka ng Panginoon, inaasahan ng Diyos, magpasalamat ka sa biyaya. May mga benefits ka, inaasahan ng Diyos, ina-expect ng Diyos, magiging thankful ka. At yun ang dahilan kung bakit iniakakal yan sa sulatan. Pero pangatlo, mga kapatid, sa bahagi ng tao, yung pong Thanksgiving, ito po yung expression of the godly. Di ba? Sige nga, mga estudyante, magsalita ng Diyos. Ano po? Concerning Thanksgiving, number 1, ang binigyan natin ng pansin is the exhortation from the great man of God. Number 2, the expectation of God. Number 3, the expression of the godly. Di ba? Yun ang sabi niya. Ito po yung sinasabi ng psalmist. In that, mga kapatid, yung pong sinabi ni Pastor Janet, kasi ang dami po sabi ko nga kahapon doon kila Pastor L.A., yung pong line up ng mga messages na binigay ng Panginoon sa akin, sobrang na-overwhelm ako eh. Kumbaga, yun ang masarap sa Panginoon eh. Pinagtitiwalaan po niya ako ng mga mensahe. Kasi kung tutusin sa Bible po, pwede pa ulit-ulit lang po yan eh. But imagine, in my 28 years ng pangangaral, ang Diyos hindi nagsasawa na bigyan po ako ng mensahe na po pwede ko pong ibigay sa mga uhaw at gutom sa salita ng Panginoon. And you know what? Sabi sa akin, ang gaganda ng line-up ng messages. Kahapon tungkol sa family.
You make our family love the ministry. Kasi nag-aaway ko nung iba yung ministry sa yung family. At nag-aaway ko yan kasi sabi nung family, pag sa church, ang sipat-sipat mo, yan dito sa bahay, patugan ka. Diba? May gano'n. Nagkakaroon tuloy ng konti yung family at saka yung ministry. Okay? Pag sa church, galang-galang ka, pero sa bahay, kulit ka. O, di ba? So, sa ministry naman, pagka sa sarili ko, sa akin naman, sa mga bahay-bahay ko, pinipilit yung pahay natin, pero yung ministry, pinapabayaan ko. So, dapat ko, nagkapalan po sila eh. Kaya dito namin, is pagkakapin po ang family at ministry. Kaya ang level namin, make our family love the ministry. Pero alam niyo po, dahil itong taon na ito, isa sa napagkakabigay ng Diyos na pwede natin i-unite, ito po sa mensahe, yung pong tinatawag na resolution. Di ba? Kasi tayo po sa pag-January, New Year's resolution. Meron bang event sa New Year's resolution? I think wala. Wala ko nakikita ng event doon. Yun nga lang, ang mapansin lang sa iba, year after year, nag-New Year's resolution. Pero balikan mo po yung sinusulat, yun din po yung sinulat. Kaya yung iba, kung ako mo yung nag-New Year's resolution na gano'n, huwag na magsulat, yung sinulat mo na lang last year, di ba? Huwag mo na lang, ituloy yung, pabalik-balik lang eh. Pero sa resolution, dapat ang Kristiyano, siya din mismo ang yung resolution. Kaya ang taon na ito, nag-evaluate po ba kayo? Nagsuri po ba kayo? At ito nga po, alam mo ba, so, ginamit po ng Panginoon, pinakita niya sa akin ko eh. Yung pag-pipres ko ito sa Batangas mamaya. Pero dahil sobrang lakas niyo sa akin, bonus na po ito mga kapatid. Ang tanong ko lang, may makakatagal na ito. Dahil, so yung pong idea ng resolution, minsan nakala natin ang resolution, pagkagawa ang mga mali sa buhay, kapag meron pa mga nakatapaan, kapag meron mga, alam niyo yun, na nasira sa inyo, hindi nyo natupad, o naging pagpagsak ninyo, yun po eh. Pero alam nyo, pinakita ng Panginoon sa akin sa aral sa Biblia na ang resolution ko sa dalawang bahagi. Sa Psalm 116, verse number 12, yung pong psalmist, after realization, di ba? Sabi ko pa sa pinagtagin ko siya, yung psalmist, blessed. Diba? Yung prodigal son, backslider. So yung blessed at yung backslider, parehong nagkaroon ng resolution. Sabi ko nung blessed, what shall I render unto the Lord for all His benefits were me? Meaning, na-realize nung dami yung blessing. Alam nyo kasunod? Verse 13, I will take the cup of salvation. I will pay my vows unto the Lord. I will offer unto thee the sacrifice of thanksgiving. You see? Ang resolution mo hindi para sa mga nagdapaan. Ang resolution mo hindi para sa mga nagkakalilan. Ang resolution mo dapat gawin mga pinagpala. Dapat gawin mga nakaranas sa kabutihan ng Diyos. Dapat gawin mga nagkasilos kayo ng Panginoon. Dapat gawin mga tinugunan ng Diyos yung panalangin. Mga kapatid, yun po ang sabi po nung Psalmist, ano ang aking pong ipabalik sa Diyos? Resolution po ang tawag ko. Yung prodigal sa naman, backslider. At dahil backslider siya, naging miserable buhay niya. Alam niyo ang sabi sa Luke chapter 16, and verse number 17, okay? And when he came to himself, nung natauhan siya, nung nakapag-isip siya, how many hard servants of my father have bread enough and to spare, but I am suffering with hunger. Ang sabi niya sa verse 17, I will arise and go to my father. So I want all of you to notice the statement or the words, I will. Di ba? Yun ang resolution eh. At ang resolution nakatungtong sa realization. Mga kapatid, sa isang taong nagdaan, natapa ka ba? Sa isang taong nagdaan, pinagipal pa ka ba? Sa isang taong nagdaan, hindi ba mga magandang nagawa ka? Mga kapatid, kung yan ay nakita mo at realize mo, you should have a resolution. Papanin ka. Amen? Teka. Hindi naman sa atin, sa isang taong nakalipas, nagkabahay tayo, nagkasasakyan tayo, nakagraduate ang anak natin, nakatayo natin yung business, natanggap ka sa trabaho, nakapag-enroll ka sa magandang eskwelahan, di ba? Tapos nag-honor ka pa sa school, o tapos nagka-bonus ka, o ang tanong, may I will na. Sa parang panig, dapat may resolution. So yun ang gusto kong i-point out. Ang pasasalamat ko, expression to ng galing. Nakakaya mo ng mga believer kung magpasalamat, gano'n na lang. Tapos ikaw believer ka. Di ba?
Papuri ang lumalabas sa bibig mo. Pasasalamat ang lumalabas sa bibig mo. Amen? Why? Sapagkat kung Kristiyano ka, hindi mo kayang ikaila. Napakabuti ng Panginoon. Diba? Ang belas na belas ako, doon sa mga mananampalataya, nagbigay na. Pag di mo naging pagbibigay na, pinasasalamatan pa sa Diyos. Ako, ano yung ibig sabihin? Diba, yung iba, hindi naman nagbigay, ang dami pang sinabi. Hindi na nagbigay, pareklamo. Hindi na nagbigay, nanira pa. Yung iba naman po, sila na nagbigay, masaya pa. At bukod sa masaya pa, pagkakasalamat, isa yung sa maturity niya, na nagkakaroon siya ng pagkakaroon ng asyensya, na pagbibigay siya, pinasasalamatan ba niya sa Panginoon, Lord? Thank you po, na binagpala mo ko para magpagbigay. Thank you po, binigyan mo ko ng opportunity at bibili sa mga bahagi. Yun po ang spirituality, mga kapatid. And that is actually a manifestation of confidence, and more made thanksgiving is an expression of the godly. Pagka ikaw ay maka-Diyos, pasasalamat. Oo. Ano kaya gagawin ng Diyos ngayong taon nito? Kasi nung kamakailan, napasyal ako dyan. Na-witness ako, naging bahagi ako. Na mayroong isang church, pinagpala sila ng Panginoon ng 2,000 square meter lot. At alam ko, napag-usapan nila yun. Na alam nila hindi naman kabote yung kakain doon. Ha? At alam niyo po, mga kapatid, may mga Kristiyano na mararamdaman yung nangangarap na nagpe-pray na nag-iisip na handang-handa na kasado na. Huwag niyo munang isipin kayo ang makapagtatayo ng building doon. Ang isipin niyo muna, kung paano yung mapapasalamatan ng Diyos sa bawat pagpapalang ipinagkakaliwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kasi kung ako na kaisipan natin, itatayo yung building doon, isipin niyo yung gastos. Ang natin yung gastos. Opo. Ganun din. Pagka gawain ng Diyos, sa totoo niyan, Diyos ang kikilos. At sa pagkilos ng Diyos, gagamitin niya po tayo. Ang tanong lang, willing po ba tayo? Sana po, pag naitayo po yung building siya, wala po dito yun, di po ba? Alam niyo po dito yun. Alam niyo po ba kung saan yun? Hindi, mamaya kasi, mamaya po ang gagawin, hindi pa alam kung saan yun. Hindi, malapit lang dito. Pero saan pag naitayo po yung building na yun, yun po'y naitayo dahil ang Diyos ay kumilos sa mga mananampalataya na kumikilala sa Kanya. Ang ibig sabihin, bunga ng pasasalamat sa Diyos. Bunga ng pagkilala sa Diyos. Bunga ng pagmamahal sa Diyos. Hindi dami ng pera, kundi bunga ng pagkilala, pasasalamat at pagpapuri sa Diyos. Maganda mo yung linggo, kaya napupulo ito. Yun po ay napupulo ng mga nagpapasalamat at tumikilala sa Diyos. Sana po ang service natin, kaya pupunong-puno tayo dahil yung mga miyembro ay pumupunta. Kaya napuno ang service natin dahil yan ang mga tao na nagpapasalamat at tumikilala sa Diyos. Sana po kaya may mga Kristiyano na umaawit dito sa altar. Dahil sila po ay motivated ng pagkilala, papuri at pasasalamat sa Diyos. Sana po kaya tayo naglilingkod sa Panginoon bilang pagkilala, papuri at pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa atin. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Amen? Mga kapatid, ano po ang kapahayagan ng ating pasasalamat sa Diyos? I do not know kung ano magiging hapak niyo po sa proyekto ngayon, Pastor. Pero ako po'y naniniwala na magandang pasimulan ang idea na tayo po ay magpapahayag ng malalim na pasasalamat natin sa ating Panginoon. Lahat ng kabutihan ng Diyos, lahat ng ginawa ng Panginoon, lahat ng pagpapala na tinanggap natin sa Diyos, harapat dapat lang ang Diyos na pasalamatan, kilalanin, at papurihin po ang tawag isa sa atin. Ulit ito, tingnan niyo po ng pasasalamat, ito po'y aral ng dakilang tao ng Diyos. Ang pasasalamat po ay inaasahan
ng ating Panginoon. Ang pasasalamat po ay kapahayagan ng maka-Diyos na puso sa Kanya. Genuine acknowledgement, great adoration, and godly attitude. Let us always thank the Lord for all things. Yun tayo, pikit mo tayo.